Gandang umaga po sa inyo mga viewers. Ang iniimbitahan ko lang po ay mayroong yung interesado po sa Book of Revelation. Kasi po napapanahon yan eh. Dahil ang ating aking napapansin, kung inyo rin po napapansin, ang mundo po ngayon ay chaos, buong mundo. Bagamat noon ay nangyayari na rin yung mga malalalang mga tragedy, nung mga araw. Meron yang famine noon sa China, 20 milyon ang namatay. But ano po naman yan, mga localized, at yung tagutom nung araw ay dahilan na rin sa hindi katulad ngayon na may mga technology na kaya mag-produce ng maraming pagkain. Pero iba po ang panahon ngayon. Kung mapapansin nyo po, ang pagbaha ay global na. At dahil na rin sa pagsira ng mga tao sa kalikasan, ay nagkakaroon na rin po ng katulad niyang pagbaha sa Antipolo na 1,000 meters above, more than 1,000 meters above sea level ay biglang bumaha at mayroon pang natangay na mga sasakyan. Gawa na rin po ng pagpatag ng mga bundok na nangyaring naging parang batya na may tubig at biglang nag-flash flood. Ngunit iba't iba na po ang mga baha worldwide na po, pati ang nakaraan ng Spain at kung saan-saan. Dahil na nga po sa climate change ay ngayon lang po nangyari yan. At itong nangyayari sa Israel ay ngayon lang po nangyari yan, na halos 2,000 years na nawalan sila ng identity. Nagpakalat-kalat sa buong mundo. At nitong 1947 ay naayon sa hula na bumalik sila sa kanilang sa kanilang bayang Israel. At karaka-raka, pagbabalik ng mga Israelita sa Israel ay gano'n naman ang naging giyera noong October 7, 2023 ay nagumpisa ang giyera sa kanila. At kabi-kabilang missile na ang pinawawalan halos araw-araw ng lahat ng kabi-kabila, north, south, sa mga gilid nila na pati Iraq tinitira sila, Iran na malayo ay tinitira sila. At nitong mga nakaraan ay sa Lebanon, ang Hezbollah. Kung hindi gagawin ng mga Israel ito, yung mga nakapaligid sa kanila ay hindi nila bobombahin, sila naman ang papatayin. Sapagkat ito ang mga rant, yan ang rant ng mga Hamas, ng mga pro-Hamas, pro-Hezbollah, napatayin ang mga Israelita.
At ngayon ay mababalitaan natin ang mga persecution hanggang ngayon ay meron. Kamakailan ay may pinatay sa Abu Dhabi na Jewish rabbi at sa iba-iba sa Amsterdam. Kanilang pinapatay ang mga Israelita. This is talagang survival sila. At kung ang isang missile ay nagkakahalaga ng $2,000, gaano ng karaming pera ang nauubos at buhay at mga nadadamay na mga Lebanese, mga bata. Yan ay bunga ng kanilang pag-alaga sa Hamas noon. Pinatira nila sa kanilang lupa. Wala naman magiging gagawin ng Israelita na makasurvive sila. Sapagkat nung araw ay muntik na silang maubos ng persecution ni Hitler. 6 million Jews ang pinatay ni Hitler. At dito nga po sa ating sa bansang Pilipinas ay tinanggap ni Presidente Quezon ang 1,000 mahigit na mga European Jew. Kaya tayo, kung tayo ay pupunta sa Israel, ay wala po tayong visa. Napaka po natin, kaibigan po natin talaga. Halos kapatid natin yung mga Israelita. At nabanggit ko po itong Book of Revelation. Ito po yung mahirap maunawa ang kasulatan. Mahirap pong kaya nga po maraming nag-i-interpret nito sa YouTube na hindi po iba po ang aking interpretation. Hindi naman po ako propeta. Yung pagkaka-interpret lang po. Kaya kung ang puzzle ng Book of Revelation ay napagtatagni-tagni, at kung inyo pong bubusisiin, ay kailangan nyo rin pong magtanong. At ako po ay magbubukas din ng mga tanong para mabusisi yung aking interpretation. Kasi po meron sinasabi na dalawang propeta na dadating na siya rin po ang aking iniintay. Kasi po yung dalawang propeta na yan ay witness ni Jesus Christ nung siya'y nagkatawang tao. Nung siya'y naging tao. Hindi lang po nagkatawang tao, kundi naging tao talaga. Kasi po si Jesus Christ ay hinubad niya yung pagka-Diyos anak niya. Yung pagka-Diyos anak, hinubad niya upang talagang maging tao. At maging genuine yung dugong itutubos sa ating kasalanan. Kaya po sa akin, naniniwala po akong naging tao talaga siya. Pinanganak siya ni Maria. Lahat tayo ay pinanganak ng babae. Ganon din siya. Hinubad niya yung pagka-Diyos anak. Ngayon, ito pong dalawang propeta na yan, may 4 na na katangian yan. Kung hindi po papasa dyan sa 4 na katangian na yan, mali po ang interpretation na mapapanood nyo sa YouTube. Siguro ako lang po ang mariringgan nyo ng ganito. Kasi yung dalawang propeta na yan, dalawa ring witness yan.
Yun nga pong sinabi ko, naka-witness yan sa pangangaral ng Panginoong Hesus. At si Moises at si Elijah, yan po ang mapapakinggan nyo sa YouTube. Yan si Moises at si Elijah daw, ang dalawang propeta na yan. Hindi po. Bagamat sila'y mga propeta, hindi nila nakasama sa panahon ng Christian era. Nagpakita lang sa kanila pero sa bundok ng sa bundok, kung anong bundok yan, nakakalimutan. Pero hindi nila nakasama, hindi naging apostol yan. At yan pong dalawang propeta na yan, isa pang katangian yan ay mga punong olibo na kung i-interpret sa Bible ay ang dalawang puno. Naging puno ng mga Israelita na si Peter, Saint Peter, Apostol Pedro. At isa pang puno ay si Apostol Pablo. Yan po yung dalawang punong olibo sa Book of Revelation. At yan po rin ay ang dalawang kandilero na tumutugma din sa dalawang church nung araw. Dalawang grupo po yan na magkasabayan. Ang Christian Jew, ang Israelite Christian at Gentile Christian, sabay po yan. Kaya nung pinatay po yung mga Kristiyanong niyan, nung Roman Empire, nangamatay pong lahat yan. At hanggang ngayon ay wala pang totoong mangangaral na lalabas. Kundi ay naipapangaral lang ng mangangaral ngayon ay ang pananampalataya kay Kristo. Ngunit kita nyo, nagtatalo-talo. Diyos daw si Jesus, tao daw si Jesus, hindi nagkakasundo. Ngunit sa akin po, pareho silang tama. Pareho silang tama. Totoong tao at totoo namang Diyos. Bagamat ang kanilang pinagsasanggalang ay tagapagturo nila. Hindi na si Kristo ang kanilang pinagtatanggol, kundi yung turo ng leader nila. Na ito daw ay tao, tama naman. Kaya lang, dinideny naman yung Diyos. Ito namang naniniwalang Diyos, dinideny naman yung pag naging ng tao ni Panginoong Hesus. Kaya po sila talo ng talo. Dito sa TikTok, dito sa FB lahat. At ganyan na rin po ang nangyari kay Eli Soriano. Na bagamat siya'y humula, na nag-expire na nga po ang hula niya. At naka-4 na lipat ang Great Tribulation. Pero concentrate muna po tayo dito sa Book of Revelation kaysa niyan po sa mga mangangaral muna. Pero ang hula ni Soriano ay nag-expired na. 1999, ang turo niya, ang Great Tribulation ay 7 years, 10 years, 15 years, 20 years. Kaya po patalon-talon ng kanyang At nag-expired na pa nga po dahil 1999 niya binitawan niya yung mga hula na yan. At bagamat napakalalim ng indoctrination yan si Soriano, na ako yung naka 25 years po dyan. At ngayon ay may nangyayaring malaking apostasy sa samahan na yan. Simula nung mamatay ang si Eli Soriano. At nabulgar nga po yung at pati po yung pumalit na kanyang pamangkin, nabulgar yung mga nagliliwanag ng mga kayamanan.
Kaya po ang sinasabi ko, ang mga leader religion ngayon, panay kapos po yan. Bagamat yung mga nanampalataya kay Kristo, ang mga nakapakinig ay nagkaroon ng pananampalataya, sapat na po yung makapagligtas sa kanila ang kanilang pananampalataya. Bagamat may hinihintay tayo ng 2 propetang dadating na yan ang magbabalik ng apostolic doctrine. At yan din ang magtatatak sa mga Israelita. Kung inyo pong naririnig kung tinatawag nilang rapture, yung pagkuha, bago po dumating yung 1,000 taon, 2 po yung pagkuha na yan. Yung una'y tinatawag na rapture, na yung ira-rapture na yan ay mga Gentile Christian yan. Pagkatapos ng unang kapigatian na hindi pa yun yung unang 3.5 years ay may kapigatian na rin po yan. Na yan ay pagtatatak ng panahon ng pagtatatak ng Diyos. Tatatakan niya yung sa Gentile, ang Gentile at ang mga Israelita. Ngunit unang mara-rapture ang mga Gentile. Yan yung panahon ng 7 trompeta. Alam niyo po ba yung 7 tatak? Yan ay pinaka-summary ng buong pangyayari sa Revelation. Yung 7 tatak na yan. At itong 7 trompeta ay yung mangyayari sa loob ng 7 tatak. Pati po yung 7 salot na yan ay nakapapaloob yan sa 7 tatak. Ngayon yun yung 7 trompeta na yan, ang iba dyan ay natupad na. Natupad na po yung yung mga sequence po yan eh. Mga sequence yan ang mangyayari. Ngayon balik po tayo dun sa 2 witness na yan, na si Apostol Pablo at si Apostol Pedro. Ito po yung mga espiritu nila na maggagabay upang ang apostolic doctrine ay ma-preserve. Kaya po ang tunay na Kristiyano ay meron yang sangkap na Israelita at may sangkap na Gentile Christian. Ang sinasabi po sa Book of Revelation, 144,000 po yan. Napakarami po niyan. At hindi ko po alam ngayon kung ilan na po yung natatatakan na yan na mga Israelita na maniniwala na si Jesucristo ay ang Mesaya. Sapagkat marami pang hindi naniniwala sa mga Israelita na si Jesus ang Mesaya. Kaya nga po itakwil nila ang si Jesucristo nung panahon ng first century Christian. Itinakwil nila, pinapatay pa nga nila. At kasunod nga nun ay ang nakalalagim na mga chaos na nangyari sa kanila. Sapagkat yung mga Israelita, yan po ang talagang asawa ni Jesucristo na kanila itinakwil. Tinakwil po nila si Jesucristo. At ngayon nga, almost 2,000 years, ang death anniversary na ating Panginoong Jesus ay nalalapit na.
sa 2033 ay magdadalawang taon na ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po nang talagang itong mga pangyayari, almost 2,000 years na naging lagalag ang Israelita. Nitong 1947 lang sila nabalik. At nagkaroon nga ng pagbabalik nila sa kanilang talagang lupa. At kasunod naman ay matinding giyera. At ito pong may sinasabi sa Mateo na punong igos. Yung mga sign. Ang interpretation ko po dyan yung punong igos na yan ay ang Israel. Na unti-unti nang nakita, mayroon pang sinasabi na kung ang Israel ay napapaligiran na ng kanyang kaaway. Ngayon po hindi na naman pwede naman pong hindi lumapit ng kanyang mga kaaway, kundi pauulanan sila ng mga missile. Limbawang kung tinira sila ng mga 200 missile, time i-multiply natin sa $2,000 ang isa, magkano yun? Paano natutustusan ng Israel yan? At sila'y survival. Kung di nila gagawin yon, sila naman din ang mauubos. At hindi na mangyayari yon. Kasi ito yung time ng mga Israel hanggang matapos na rin po ang malapit ng subaybayan po natin ang nangyayari sa Israel. Itong ating bansa rin ay nasa chaos na. Yung mga politician po na yan ay pwede tayong gutumin yan. At yung pong ang 7 trompeta na yan, ang iba dyan ay naganap na. Katulad ng unang kabayo na puti, na may nakasakay na may hawak na busog. Ito po yung ng pana, ngunit walang bala. Ang interpretation ko po niyan, simula nung maubos ang first century Christian, ay umusbong itong Roman Catholic. Ngunit hindi ko naman po sinasabing na nagturo po sila sa kanya po nagmula ang lahat ng reliyon, nanganak na ng nanganak hanggang nanganak ng mga talagang mga extreme. Yan po ay yung unang kabayo, yung puti. Pangalawa, yung kabayong pula na binigyan ng isang tabak, malaking tabak. Ang sabi sa Biblia, malaking tabak. Ang ibig pong sabihin niyan ay giyera worldwide. Yan po nga po yung 1914, yan po yung interpretation ko dyan. Yan yung World War I. Kaya yung iba pong mga pangyayari dyan sa Book of Revelation, sa 7th trumpet, ay nangyari. At ang sumunod po dyan ay yung kabayong itim. Kung di nagkakamali, yung kabayong itim ay yan taggutom na ang isang araw na pagtatrabahuhan mo ay ilang kilong lang na harina ang mabibili. Ibig sabihin, magmamahal ang pagkain
at magkakaroon ng kakulangan sa trabaho. At ang sa pantawa ko po dyan ay yung Great Depression noong 1929. Pila po ang tao niya, rasyon ng pagkain. Global din po yung pangyayari na yan. Naapektuhan po yan ang buong mundo. Yung Great Depression kung tawagin, Great Depression, na walang, ang trabaho ay kakulangan sa trabaho at pagmamahal ng pagkain. At yung ika-4 na kabayo na maputla, sari-sari po nangyari dyan. Gutom, meron din gutom, giyera. At yan po yung nangyari na rin. Malamang po yan, yung Second World War po yan. At sunod-sunod na po yung susunod pa po yung yung tatlong trumpeta na na ang sa pantawa ko po ay nasa 6 na na tayo, yung ika-6 na pagtunog ng trumpeta, na ang giyera sa Russia ay ilang taon na ngayon. Ilang taon na po ang giyera sa Russia, Ukraine. At kailan lang po nagpadala na rin ang North Korea ng mga sundalo sa Russia. At pinutol na rin ang access ng North Korea sa South Korea. Ang Iran ay pinaka-leader ng mga kalaban ng Israel. At yan po ay may kakayahan nuklear. May kakayahan nuklear po ang Iran. Kaya po yung sabi ko, yung First World War ay nangyari na, Second World War ay nangyari na. Nakakatakot na nga pong itong Third World War ay po yan, mangyayari po yan. Ihanda na lang po natin ang ating maging sensitive po tayo sa nangyayari sa ating bansa, sa mundo, sa mga kalamidad. Mag-ipon po tayo sa ating dahil ang nakikita ko sa ating mga kababayan na wash out hanggang bubong ang baha. Mag-ipon po tayo at ang baha po na yan ay lalong lalala. Kung pwede tayong makabili ng lupa sa mataas na lugar, kung may pera din lang tayo at lumipat po tayo. Talaga pong na yan, talagang papalala na po yan. Ang basura natin, mga plastic, ngayon ay ang usong-uso yung mga online na yan na ang mga basura ay mga plastic pa. Walang yung mga politiko natin na walang nakakaisip na
i-recycle yung mga plastic na yan upang mabawasan at nakakain ng mga isda natin dyan sa dagat, mga plastic. Walang naiisip na politiko na makatulong sa atin ng panay pala. Kaya mag-ipon po tayo. Huwag po tayong katulad po yan sa MCGI ang dating daan, talagang hinuhut-hut lahat ang makukuha sa mga miyembro. Napakatakaw po sa pera. Ngayon lang po ako nakakita ng ganyang mga iglesia. Napakatakot sa pera po niyan. Ako'y 25 taon dyan. Meron pang monthly yan nung araw. 1,000 mahigit monthly, may pledge ka. Pagkatapos sa buwan-buwan ay ikaw magbabayad ng rental ng pwesto. Yung bahay-sambahan na ginawang rental naman na hindi naman po nagpapatayo yan na katulad ng INC ng maayos na pagsasambahan. Pagka yung abuloy niya ay umakyat, hindi na po bababayan. Yung abuloy yan ng mga lokal, pagka naitaas na po yan, hindi na po bababayan. Napakahigpit ng kanilang pagtuligsa sa INC noong araw. Pero ang INC may pagmamahal sa kanilang miyembro na hindi nila pinayagang buwan-buwan ay may babayarang rental, may babayarang kuryente, may babayarang tubig, may babayarang internet. Lahat po yan ay ng abulo yan ay umaakyat at mayroon pang matitirang mga babayaran sa lokal. Napakasiba po na pera niyan, mga kasama. Yung samahan na yan, kunwari lang yan ay hindi kami tumatanggap sa hindi pa kaanib. Pagka naanib kayo dyan, dyan na kayo titirahin dyan. At hanggang nga po na nag-abroad nga po yan na maraming kaso, hindi daw po tumakas si Soriano, ay doon naglitawan ang napakaraming investment, ari-arian. Na yumaman ng buong angkan. At hanggang ngayon, kaya nga po ako nagsasalita rito ay makapag-ipon naman ang mga miyembro dyan. Lalo dyan sa Middle East na mga kapatid dyan na ini-encourage pang mangutang. Dahil may nahabol daw na $50 million. Nako mga kapatid dyan sa Middle East, mag-ipon po kayo, maawa kayo sa inyong mga pamilya. Ako po yung nag-Saudi rin. Nang panggastos nyo nga lang dyan ay yung mga overtime ninyo. At lahat yan ipanapadala. Bumibiyak pa yung MCGI. Maawa kayo sa pamilya nyo pag uwi nyo rito nga kayo. Napakahirap na po ng buhay ngayon, umpisa na ng kahirapan, ang baha. Kung wala kang pambili ng lupa sa mataas na lugar, katulad ako sa Marikina kami, paano pa kami makakaalis dito? Ngunit sanay na kami sa baha. Taon-taon yan, expected yan. Ngunit yung mga, katulad ng mga ibang sa Bicol, Batangas, sa Rizal, mga ngayon lang, sabi nila ngayon lang nangyari itong pagbaha na ito. Kaya mag-ipon po kayo dahil ang natin, hindi ko po mabibigla yung aking sasabihin kasi
Kailangan maihanda ang inyong mga ano. Kasi po itong kung aking marirecall yung ikalimang trumpeta ay may nakakita na ano yung mga pinatay nung araw. Tinatanong ng mga ang Panginoong Hesus, kailan daw sila maghihintay pa. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa ikalimang trumpeta, maghintay kayo ng mga sandaling panahon pa. Ng mga papatayin din katulad nila. Ito po yung nanampalataya kay Jesucristo noon araw. At sabi ko nga yung ika-6 na trumpeta ay ang period na yan ng itong World War III. At period din yan ng pagtatatak ng Diyos. Yung dalawang witness na yan, di ko kilala kung sino. Maaring Pilipino yan. Kasi hindi na maaring maging Israelita yan kasi hindi pa binabalik ng Diyos ang kaharian sa Israel. At may sinasabi sa Lumang Tipan na kailangan kayong turuan ng taga-ibang lupa. Kaya po malamang ito yan, Gentile Christian na magre-restore ng apostolic doctrine. Yang kosher at ang halal, hindi po apostolic doctrine yan. Yan ay inimbento ni Soriano. Ang hindi pagkain ng halal, ang hindi pagkain ng kosher. Marunong pa ba siya sa Israelita na ang pagkain ng Israelita ay kosher? Samantalang tayo'y hentil na nakisanib lang sa punong olibo. Kaya po yan ay antikristong turo yan. Wala po sa apostolic doctrine yan. 25 years din ako hindi kumain ng halal. Ako po nagtrabaho sa Middle East. Kung pumila po ako ng pagkain ay sa mga Indiano po ako pumipila. Kaya matagal po akong nagtiis dyan ng 25 years ang halal. Hindi po, at ang mga kapatiran po dyan sa Middle East, kumain na po kayo niyan. Ano mang, hindi po yan wala po kayo sa pagkain pinrovide yan ng kumpanya. Hindi yan galing sa inalay sa Diyos-Diyosan. Ibinigay po ng kumpanya nyo yan upang kainin. Kainin nyo po yan. At sabi pa sa Biblia, kung ano mang pagkain na binili sa pamilihan, commercial, kainin nyo. Kasama na yan mga food chain, McDonald's, Jollibee, Kentucky, Kenny Rogers, kainin nyo po yan, binili nyo po yan ng pera. Kumain po kayo dyan. Dinedeprive kayo ng dyan. Tapos si Soriano nagtayo ng kanyang House of Chicken. Talagang napakatalino po sa sa pagdinegosyo. Kumain po kayo niyan, lalo na yung kosher. Pagkain ng mga Hudyo yan, pagkain din ni Kristo yan, nung araw, utos ni Moises yan, ba't may pagbabawal yan? Lalo kang hindi magkakaroon ng kaanib ng Israelita niyan, samantalang kailangan matatakan ng Israelita. Maaralan ng mga Arabo, mga anak ni Abraham yan nung araw. Tapos ikaw magbabawal ng kanilang pagkain, sino ka? Bagamat naging mentor ko ang si Soriano, ay gusto ko rin pumaligtas sila, lahat ng tao, yan naman ang gusto ng bagamat nakapagturo siya ng
antikristong turo. Marunong pa siya sa mga Hudyo at mga Arabo na taga Middle East. Samantalang tayo napakalayo natin. Tayo magbabawal sa kanila. Kung may nakikinig man po dyan, fanatics pa, huwag kayong matakot, bulaan po yan. Ang Great Tribulation ay apat na beses niyang pinalipat-lipat. Wala pa siyang aral ng 1,000 taon ng araw. At ang mga alipores niyan, gumaling sa paghingi ng pera. Yung mga matataas niya, kung tawagin niya, mga KNP. Gumaling sa pagbababa ng mga tulungan. Hindi na aral ni Kristo ang kanilang iniaaral, kundi yung paano makakahingi ng pera. Ngayon, balik po tayo sa Book of Revelation. Kung meron pa po ang masasabi dyan, kasi kung ganda kasi may nagtatanong para hindi ko malam paano palilitawin. 165 po. 165. Ano kaya itong play video dito? Wala po. Ano itong video? Play video. Yes, sir. Hindi ba? Ayun nga po ito pa nga po yung nakikita nyo sa screen. Ito yung inilipat na yung Great Tribulation. Third version na po ito ng Great Tribulation ni Eli Soriano. Na ito po inilipat niya itong Great Tribulation sa huling panahon ng 1,000 taon. Dalawa pa yung sinabi niya rito na na ito daw Great Tribulation sa huli. Tapos sinabi niya, bago daw matapos naman. At meron pa akong video ng second version. At ang unang version po niya ng Great Tribulation, nakala niya yun na. Yung panahon ng Gulf War. Yung panahon ng pagbagsak ng Twin Tower sa New York. Panahon ni Saddam Hussein. Panahon ng pagpatay kay Gaddafi, kaya po naalarma siya. Nagpabili siya ng napakaraming delata at napakaraming gamot. Paghahanda na daw niya sa Great Tribulation na yan. Yan ang unang interpretation na nung araw. Kaya kayong mga kaanib na bago dyan, hindi nyo alam yan. Kaming mga matatagal na 20 years plus, ang nakarinig niya, ang naka-experience niyan, na siya ay itinaas pa niya yung pader dyan sa Apalit, sa Convention Center. Kasi siya paniwalang-paniwala na siya na yan yung Great Tribulation. Bumili siya ng lupa, nagtanim, nag-alaga ng mga hayop. Yan po yan, hindi nyo ma-i-deny yan sa aming matatagal ng mga kaanib dyan. Kung kayo'y bagong defender dyan, defender na kayo ni Mahal na Guya. Hindi nyo alam kaya maraming nag-alisan dyan na mga matatagal ng kaanib. Parang paramdam ko po pagka nag-play tayo ng video
arang naiinip yung mga viewers natin. Mas maigi itong usapan na yung mga katanungan nyo ay kaagad na nasasagot ng inyong isipan, nasasagot sa isipan. Ngayon po, nung last live ko, may nakausap ako. Hindi ko maalam kung paano maibabalik yung usap na merong actual pag-uusap, mga tanong niya. Natin malaman na ubusan na ako ng ayun. Ayun nga po yung hintayin po natin yung dalawang propeta na dadating. Dalawang witness. Na yan po pagka dumating yan ay hula, manghuhula po yan. Makapangyarihan po yung dalawang propeta na yan. Nang niyan ay 3.5 taon. Na pagkatapos ng 3.5 taon, sila ipapatayin, talaga pong nakatakda na siya, papatayin sila after 3.5 years. Yan naman po yung pagsibol ng hayop 666. Yan ang papatay dun sa dalawang propeta na 3.5 taon na nanghula. Ito yung nanghula po pagkabanggit sa Biblia. Yan po ang main na trabaho niyan. Iba po yung panghuhula, prophecy, sa pangangaral. Na yan, pagka nagsalita po yan, katulad ng nangyari sa uutusan po yan ng Panginoon, katulad nung kay Nahonas noon. Yan po yung mga propeta na merong sasabihin po mga mensahe yan. At wala pong makakatayong ibang mangangaral dyan sa panahon nila. Magkakaroon po yan ng mga makapangyarihan po yan. Ibig sabihin, hindi ko po alam kung paanong makapangyarihan po yan. Magpapahirap po yan sa mga bansa ang hindi maniniwala kay Kristo. Yan ay yung pagtatatak ng Diyos. At yung ibang hindi na maniniwala kay Kristo, yan po ang magkakaroon ng mga salot. Yan po sila. Yung mga hindi maniniwala kay Kristo, kay Jesus, na siya ang Kristo, ay makakadanas po ng mga salot. At yung mga maniniwala kay Kristo ay hindi naman po. Bagamat sila ay nasa environment na makakasurvive sila. At pagkapatay po niyang dalawang propeta na yan, isasabay na po dyan sa pagtawag sa kanila ng Panginoon na umakyat kayo rito.
isasabay na po yung rapture ng Gentile Christian. Sasabay na po yan. Ang maiiwan po ay yung mga Israelita na siyang tatapos ng trabaho. At sa Revelation 14, makikipagkita ang Panginoon Jesus sa kanila sa Zion. Gagabayan po ng ng Panginoon yung mga Israelita na yan. At hanggang dumating ang paniwala ko, ang World War III ay dadating yan. At pagkatapos niyan, meron pang tinatawag na Armageddon. Ito yung mga natatakan ng hayop 666 nalalaban sa Panginoon. Iba naman pong giyera yan. Makikipaglaban na yan sa Panginoon, yung mga natatakan, pati ang hayop 666 na yan, pati yung bulaang propeta, at gagawa po yan ng image of the beast. Yung hayop 666 ay merong magpapagawa ang bulaang propeta na image of the beast. Makakapagsalita po yan. Sinasabi na nabibigyan buhay daw ang pagkakasulat ni Juan, Apostol Juan. Pero sinong demonyo ang makakapagbibigay ng buhay? Ang analysis ko po dyan, itong nangyayari ngayon na ang robot ngayon ay parang mga tao na. May mga mas matatalino pa nakakapag-compute ng napakabilis. Palagay ko po yung image of the beast na yan, yung super robot yan. Nasa Japan ay meron ng Japanese citizen na robot. Nagtatrabaho, nagbabayad ng tax. At sa mga ibang bansa ay meron na ring robot na dalawa yung pagkakaalam ko may citizenship na. Parang tao na rin po ang robot. Palagay ko yan po ang gagamitin na At ang mga drone ngayon, technology, kayang pumatay ng yung maliliit na drone. Kaya nga po ngayon, yung mga target ng yung mga leader ng mga terorista parang natatarget ng precise. Napapatay nila yung terrorist. Yan may technology po ang Israel na ganon. Napatay nila mga top leaders. Hindi ko naman po sinasabing ang Israelita ang gagawa niyan. Ang China, napakaraming drones yan. Nagpakawala ng drone na sa isang eroplano. Kung tawagin nila swarm, parang mga parang mga balang na lumilipad na makapal. Kaya na pong magpakawala niya ng China. Pero hindi ko naman po sabihin ng China yan, ang China yan, hindi naman gaano ring war freak yan nung sa po yan, sa negosyo ang China. Kaibigan po din natin yan. Pero hindi natin alam kung anong pagkaya ni nakisanib sa Russia. Magka-allied po sila ng Russia, pero hindi naman siguro tayo ng China. At si Putin nga pala, nabalitaan ko, humalik na po sa Quran yan. At meron silang allied na check niya na Islam po yan. Ibang uri ng pagka-Islam. Katulad ng Iran, ang Iran po ay Shia Muslim. Iba't iba rin po ang ang Islam.
At ang ating kinakaharap ngayon ay yung climate change nga po, na unti-unti lumulubog ang lupa. Kaya lang po, yan po aking yung mga mahihirap dyan na mag-ipon po tayo. Di natin alam ang ating sa isang taon kung gaano kataas na baha, lalo dito sa Marikina. Bagay, Marikina, sanay na po kami rito eh. Kayong mga hindi sanay, nakaranas na ng baha ngayon, kung makalilipat po kayo ng mas mataas na lugar, huwag nyo na pong balikan yung inyong agony lang po ang mangyayari po niyan. Taon-taon lang po yung nangyayari yan. Nag-ipon po tayo para sa ating sarili. Huwag nyo po natin iabuloy. Huwag natin iabuloy na lahat. Tayong mahihirap. Humihingi sa inyo. Nahulog po lahat sa pagpapayaman ang reliyon. Bagamat merong maayos naman na may pagmamahal din sa kanilang mga miyembro na nagpatayo ng bahay-sambahan maayos, yan po ay talagang pagmamahal. Iba po yung mga mangaral na pag-ibig, katulad nyo sa MCGI, nang pumalit yung pamangkin ni Soriano, 4 na taon nang tinuturo yung pag-ibig na yan. Pero ang ni isang lokal ay walang naipatayo. Kundi ang mga naipatayo ay mga negosyo. Nagliliwanag ang negosyo at luho ng angkan ni Soriano. Hindi ko nga alam po paano gusto rin natin may kausap para maubusan na rin po ako ng sasabihin yung mga tanong nila sa Revelation. Book of Revelation na ating dapat paniwalaan. Bagamat ang Biblia ay dumaan na libo-libong taon, dumaan na kung kani-kaninong kamay. Totoo po yan. Meron ding kasi nga kung ang chismis nga naiiba doon sa dulo, ang iba na istorya eh. Ang Biblia po yan, totoo yan, yung original na pagkakasulat niyan. Totoo yan. Parang pagka hindi ka naniniwala sa Biblia, huwag ka na rin maniwala sa Philippine Archive. Kasi yung Philippine Archive, ipinipreserve na yung mga nangyari, pati dyaryo, andyan. Mga inilabas na dyaryo, balita, ganito kung ano nangyari. Huwag ka na rin maniwala dyan sa Philippine Archive. O yung mga archives dyan sa mga mga museum, huwag ka maniwala dyan. Yung mga artifacts, huwag ka na rin maniwala dyan kung hindi ka maniniwala sa Biblia. Bagamat may discrepancy ang pagkakasulat, may paunawa ang Diyos dyan kung ano talaga kahulugan yan. Batayan yan. Huwag kayong maniniwala. Meron yan scholar na nagpapakalat na ang Book of Revelation daw ay ito yung nagsipapakunwari itong scholar ng Mormons. Alam niyo mga kasama, ang lahat ng samahan, reliyon, ang lahat ng samahang reliyon ay may may gumagabay na masamang mga fallen angel. At itong scholar daw ng Mormons ay hindi daw totoo yung Book of Revelation. Buong Book of Revelation ng kanyang tinatanggal. Napakabulam nito. Na ang pangalan ay si McClellan. Na yan, ang palagay kong gumagabay dyan ay si fallen angel na si Moroni.
Yan ang angel ng ng Mormons. Kaya po lahat ng samahan muna merong nangyayari sa live ko. Pasensya na po mga kasama. Siguro malapit na tayo mag-end. Hello. Ito merong pinagagawa sa akin. Okay. Yan nga po ang na bawat katulad po ng 7 churches ng Book of Revelation, may mga sinulatan niya na sulatan mo ang 7 anghel ng 7 iglesia. May mga anghel pong gumagabay diyan bawat lokal man ang sama na yan na reliyon, meron pong gumagabay diyan. Either good angel or bad angel. Alam nyo naman po ang mga masamang espiritu, meron din pong grado-grado. Merong talagang masamang espiritu, meron namang hindi gaano. Ganyan po ang mga spiritual world. At meron bibigyan din po ng pagkakataong sumampalataya ayan kay Kristo. Mabigyan po ng pagkakataon niya ng Panginoong Hesus na makapagsisi rin. Ngunit itong si Satanas ay iba po naging kasalanan nito. Kung inyo pong nabasa yan sa na ating hahatulan ng mga anghel, mangyayari po yan sa 1,000 taon. Nanghahatulan ng mga maghahari kay Kristo ang mga anghel, spiritual na po yan. Wala na pong tao sa 1,000 taon na sinasabi, pinangangaral nila. Yan po ang aking interpretation yan. Wala na pong tao sa 1,000 taon. Dahil nga maghahari na nga po At wala nang matinding Great Tribulation dyan na aral ni Soriano na mangyayari sa Great Tribulation. Sa 1,000 taon, wala nang Great Tribulation dyan. Even pagkatapos ng 1,000 taon, ay wala na rin Great Tribulation dyan na aral ni Soriano na inilipat niyan. Pang-4 na lipat niya ng Great Tribulation. Bago umalis ng Pilipinas siya ng paniniwala niyan, ang Great Tribulation malapit na. Humatol niya ng 10 to 15 to 20 years hanggang ibinaba niya ng 7 years. At ngayon nga pong noong 1999, nag-expire na po yan. Na yan, certified na nagbulaan. Kayo pong napakagaling po ng charisma niyang tao na yan. Na napakagaling din sa debate. Kaya po maraming naakit yan. Naakit nga po dahil pang 10 relihiyon ko na po yan Napakagaling po niyan. Kahit kahit mali po yung pinaglalaban niyan, panalo pa rin siya. Diyan niya naakit ang mga tao. Dinemonize niya lahat ng mga leader reliyon at maraming naanib po diyan. At hanggang ngayon, takot pa rin umalis ang mga tao diyan dahil napakalalim po na indoctrination niyan. Ang pagkakatipon po niyan tuwing Sabado ay whole day.
aabutin pa ng alas 12 ng gabi ang mga tao. Dahil kayo ang ano niya, ng worship service, umaga po yan, aabutin ng gabi yung pasalamat nila na alas 5 hanggang alas 12, alas 5 ng hapon, hanggang alas 12 na po ng gabi yan. Kaya kung yan ay gaganapin sa apalit, aatin ka dyan. Pag uwi mo, wala kang sasakyan, nga ka dyan. Ganyan po ang pagkaka-indoctrination dyan, kaya napakalalim dyan. Lahat na yan, binawal yan. Binawal dyan panonood ng sine, pero ngayon may pa-concert na halos buwan-buwan ay may pa-concert. Yan po ang aktibidades ng puno ngayon dyan na hindi lumalabas o pamangaral na ang Israel ay nangangailangan ng pagkakilala kay Jesucristo. Bagamat marami na rin pong mga Israelita ngayon na nababalitaan ko, marami ng naniniwala kay Jesucristo ngayon. Pero mas marami yung hindi pa naniniwala kay Jesucristo. At yan ang trabaho natin. Yan ang trabaho na maangaral ngayon. Kaya po yung 2 propetang dadating, yan po yan, magtatatak. Bagamat parang naunawaan ni kasamang Felix Manalo, yan ang pagtatatak. Yan po matagal na naunawaan ni kasamang Felix Manalo. Ngunit ito po talagang anghel po yan na magbibigay ng mensahe dun sa 2 propeta. Gagamit po yan na hindi po pwedeng yan, direkta sa tao. May pagdadaanan mo ng anghel yan na uutusan ni Kristo upang makarating sa mga taong tagapangaral. Hindi po pwedeng direkta yan. May gagamiting anghel yan bago makarating sa atin. Ganito po ang hierarchy niyan. Galing sa Diyos. Pagdating sa Diyos, i-relay niya kay Kristo, kay Jesus. Ngayon, ang Panginoong Jesus, i-relay niya sa kanyang mga anghel. Anghel Michael, anghel kung sino-sinong anghel ng Panginoon, Gabriel. Tsaka ngayon ibibigay yan sa mga tao. Kaya pasintabi kay kasamang Felix Manalo, mga niniwala dyan. Nung dumating siya, sabi niya, pipigilin niya daw yung yung 4 na anghel na giyera ng First World War. Hindi naman niya napigil yun na nagyera 1914 hanggang 1918. Ang sabi, pipigilin. Kaya po pasintabi po sa ating mga kasamang INC. Hindi po nangyari po yung yun. Ang anghel po ay talagang anghel. Bagamat may meaning yan sa diksyonareng isinugo, sinugo nga yan. Pero anghel po ang kalagayang espiritu yan. Hindi po tao yan. Pasintabi po sa ating mga kasama. Kailangan naman po natin ng INC, maayos po yan May pagmamahal sa kanilang miyembro yan. Ayun nga po ang ating sana lumabas naman tong interaction naman para hindi naman hindi ko malaman paano itong TikTok na ito Pero yung isang araw kong live, may nakausap ako 3 yata yung nakausap ko. Inabot kami ng 5 oras. Hindi ko ba alam paano i-operate yung chat interview na ito
Hindi rin yata pwedeng mag-type yung mga guest dito. Subukan natin invite tong isa kung makakapasok. Ito si Audrey, si Romel, ano kaya? Paano natin? Tatlo na yun. Siguro ganito nga yan. Siguro i-play po muna natin tong nakaanong video na ito na third version yung Soriano ng Great Tribulation. Subukan natin. Medyo na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparaw na kasabay ng malaking ugwa at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ang sabi ni Pedro, ang langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang gawang nasa lupa pawang masusunog. Yun na yung katapusan na sinabi ni Kristo na kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, magdidilimang araw, ang buwan di na magbibigay ng liwanag, mga lalaglag na ang mga bituin mula sa langit. Yung pagkatapos ng kapighatian, wakas na ng universo yun kapatid. Wala pa siyang aral ng ano yan. Doon na mangyayari universo. Mawawala na ang langit at lupa. Pangatlo na pala ito. Ngayon, yung trono ng Diyos, na yun na yung final judgment o ang huling paghuhukom. 20 Gs ng Apokalipsis. At ang Diablo na dumaya sa No, kapatid na Daniel. 20:11. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, nasa kaniyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat. 28% na lang battery ko kasama. Pagka nag 20% ay hinatulan ayon sa mga bagay na medyo nasusulat kalas sa muna mga tayo. aklat ayon sa kanilang mga gawa. Yan na yung huling paghuhukom kung kailan mawawala na yung langit at lupa. Ang mahahayag na yung malaking nakita ko ikan sabi ni San Juan, malaking luklukang maputi ang nakalukluk doon. Sa harapan niya, ang lupa at ang langit tumakas. Walang nasumpungang kalalagyan nila. Tapos nakita niya yung mga patay, maliliit, malalaki, nakatayo sa harapan ng luklukan. Yan na yung final judgment o ang paghukom. Pangyayari yan, kapatid, pagka nawala na ang langit at lupa. Kailan naman mawawala ang langit at lupa? Karak-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon. Yung lupa at langit masisira immediately after the tribulation. Nakatatlong na po yan. Version ng ng lipat-lipat na Great Tribulation ni Soriano. Sa panahon natin, ang hinihintay natin, hindi yung tribulation. Ayan kita nyo. Ang hinihintay natin, wala na yung Great Tribulation. Kabuhay na mag-uli ng mga patay at yung naiba na. Yun ang pinakamalapit sa atin, hindi ang tribulation. Nung panahon ni Erap, sana naunawaan mo, kapatid na LP. ang first tribulation niya, yung panahon ni Erap,
Salamat, Brother Ili. Tama, Ang second version niya ay nung nasa Singapore siya. God bless you. Dito, nakasettle na siguro siya sa Brazil nito. Gabi po, Brother Ili. Bandang huli na yan. Ako tanong para sa iyo bilang leader ng iglesia. Ulitin lang natin. Nais ko ipabot sa iyo ang aking katanungan. Ang tanong ko, bilang leader ng simbahan, anong naihanda mong turo patungkol sa darating na tribulation para sa iyong mga membro? Yun lang po. Maraming salamat. Third version na yan. Kung iisipin mo, kapatid, ayoko lang sana... Kayo mga naandyan pa mga fanatics. Ang total, andyan ka na rin lang. Hindi naman mangyayari Parang Exodus sa na ang atin yung gawin nyo. Great Tribulation. Exodus. Hanggang lumilingon kayo dyan, hindi kayo makakaalis dyan. Mangyayari yun pagkatapos pa Huhut-hutan lang kayo talaga dyan. Hindi sa panahong ito mangyayari. Sa Middle East, pauutangin kayo dyan ng Kaagaw sa mga hirang. walang awa yan, mga tao na yan, mga namumuno dyan. Pagkatapos agawin, Kayo nasa Middle East dyan, ipadala nyo lahat sa pamilya nyo, huwag nyong bigyan yan. Pagkaraan ng 1,000 Papautang, magpapaano pa sa inyo yan, utangin para iabuloy. Ano ba yan? Napakatindi nila sa pera niyan. Babasahin ko sa iyo, Pinakamatakaw sa pera lahat yan. Yung mensidya, yung dating daan yan. Sinasabi ko sa inyo. Datapungat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw. Kalimutan nyo na lahat ang naging buhay nyo dyan. Lumayos kayo dyan. Exodus ang gawin nyo katulad ng pag-exodus ng Israelita sa Egypt. Ang mga kapangyarihan sa mga langit. Maraming idinagdag na turo yan. Kung magkagayoy, lilitaw Ang turong kosher at huwag pagkain ng halal, dagdag na po yan. Hindi na po yan apostolic doctrine. Kundi laban sa apostolic doctrine yan. Ng tao na napariritong Biro mo yung kosher na kinain ni Kristo ay pagbabawal mo. Ang halal na pagkain ng mga Araw ay pagbabawal mo. Ang daming kapatid dyan sa Middle East, sa Abu Dhabi, sa Oman, sa Dubai. Pagbabawalan mo kumain ng halal, provided ng kumpanya nila yan. At yung may pera ay, kung yung may perang pambili dyan, ay binili naman nila ng ano yan, ng pera nila, pagbabawal mo. Pagkatapos ng tribulation, awakasan na, magkakahulog na mga bituin sa langit, at magsisitaghoy ng mga tao. Yun ang mangyayari, karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Ibig sabihin, yung kapighatian mangyayari dun sa katapusan na ng panahon. Ayan katapusan daw. Pero yung panahon ni Hirap, mangyayari kasi ay nabahala siya. Yun ang first version, yung panahon ni Erap. Kailan 20 taong mahigit na. Mga binuhay na mag-uli, Kaanib na po ako dyan. Buhay na natitira na naglilingkod sa Diyos, aagawin. Kaya kung nabuhay na mag-uli, yung kayong mga fanatics dyan, maghahari pa sila sa 1,000 taon. di ko alam paano ibubuka kayo yung mata ng pag-iisip nyo dyan. Ano nyo. Matindi pagka-indoctrination dyan. At may mga nagsisiluklok At sa pagka mga ito. umalis kayo dyan, sisiraan na kayo niyan. Kayo na pinakamasamang mga sa ano. Nakita ko ang mga Merong diakono na nag-umalis ngayon dyan, taga Rizal yata. Buong pamilya nila lumayas. Ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa Naging hayop lokal ang kanilang o sa bahay. kanilang larawan Nung man, umalis ay at dinemonize hindi tumanggap ng ang tanda pamilya, sa ang kanilang diakono. noo at sa kanilang kamay. Napakawalang ya. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At sila'y nangabuhay, o di pagkatapos ng pagkabuhay, o resurrection, yung una, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yun ang nakasulat. Kaya kapatid,
Ang hinihintay natin ngayon, yung pagkabuhay na maguli. Ayan o, wala na yung at Great saka yung Tribulation. pag-agaw, yung unang Noong pagkabuhay na 1999, nabahala siya doon. pagkatapos na Great maguli, Tribulation na daw. aagawin yung mga mali. Huwag kayong manghinayang dyan, mga fanatics, layasan nyo na yan. At yung maliligtas Bulaan doon po sa yan. alapaap. May gumagabay na bulaang espiritu dyan, lying spirit. Pagkakahari ni Kristo at ng mga binuhay na maguli. Kaya hindi ngayon mangyayari yung Great Tribulation. Oh, hindi na kapatid. mangyayari. Oh. O yung malaking tribulasyon na Paririnig ko sa inyo yung darating sa unang ano niya. sangkatauhan. Mangyayari yon pag natapos na Natapos yung, na. matatapos na o Oh, malapit ayan, oh. nang matapos. Malapit nang matapos, ang 1,000 matatapos na. taon. Kaya nakaapat na version Kung yan. mangyayari yun. Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon eh. Mag-uumpisa lang kasi yon pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. Mga fanatics, At yung magising kayo. tribulation na yon, doon Kung na yun sa naindyan man bandang kayo, huli, kapatid. Kung kailan malalaglag ang Yung mga pera nyo, bituin, ipunin nyo kasi mawawasak na napakahirap ang na sanglibutan ngayon ng ng buhay. universo, gaya ng sinabi ni Pedro. Panay Sa salot ikalawang na, Pedro baha, 3, versikulo at namimintong Datapwat darating kaguluhan ang araw sa ng buong mundo, Panginoon even sa ating na gaya bansa, ng magnanakaw, ay nagsisimula na. na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga Mag-ipon bagay po kayo, sa mag-ipon, langit ipon. ay mapupugnaw sa matinding init. Ipon, invest, mag-invest po kayo sa, lalo sa farming. Mag-alaga po kayo, magtanim kayo. Ang langit mapupugnaw sa matinding init. Ang lupa at ang gawang nasa lupa, pawang masusunog. Yun na yung katapusan na sinabi ni Kristo na karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, magdidilimang araw, ang buwan di na magbibigay Mga ng nagsiyaman liwanag, po yan, mga mangangaral na yan. malalaglag na ang mga bituin mula sa langit. Yung pagkatapos ng kapighatian, wakas na ng universo yun kapatid. At doon na mangyayari. Napakarami pong negosyong naitanim sa Brazil. Napakarami po, nakakalula. Yung trono ng Diyos na yun na yung final judgment o ang huling paghuhukom. 20 Gs ng Apokalipsis. At ang Diablo, Kung may pagkakataon po natin, Book of Revelation ang ating 20:11. ipi-play. At nakita ko ang isang Pero ipi-play malaking po natin yung luklukang unang puti. version niya, At ang yung nakalukluk doon, pangaral niya nasa ng kanyang 1999. Meron harapan, po ang tayong lupa at ang langit kopya. ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Yan na yung huling paghuhukom kung kailan mawawala na yung langit at lupa. Ang mahahayag na yung malaking luklukang maputi ng Diyos. Nakita ko ang sabi ni San Juan, malaking luklukang I-play natin mga kasama yung 1999 version niya. Ang lupa at ang langit tumakas. Walang nasumpungang kalala. Meron siyang 1999 version ng yung pangaral niya ng 1999 version. I-shortcut na lang po natin. Ito. Ito yung Malapit na. Kailan malapit? Kung makita ng lahat yun. yan yung mula siya ng 10, 15, 20. Mag-uukom na ba bukas? Sa isang linggo? Sa isang buwan? Sa
Ito'y kirot ng ibang mga ano. Dumating ang kabigatian sa isang taon. Hindi lang tayo Ito'y hindi aking naniniwala video. na sa isang linggo darating yun. Ito'y content ni Kuya Adel ng Pero may Facebook. posibilidad na sa isang taon dumating yung kabigatian at pagdating nun, abay, konti na lang ang bibilangin mo. Kaya malapit na. Kailan siya malapit? Kailan? Ayan ha, narinig nyo kanina, wala na, ngayon malapit na. Doon sa kabilang video. Yung sinabi ng mga pastor ng born again nung araw pa na malapit na, tama o mali? Mali, hindi pa malapit. Ngayon na, hindi pa malapit eh. Wala pa kabigatian eh. O ngayon, baka magbulakbol kayo. Dahil sabi, kami kapatid na Soriano eh, hindi pa raw siya malapit eh. Baka magbulakbol kayo dahil sabihin niyo sa akin. Malapit na po tayo mag-end live, mga 24% ang battery natin. Hindi na. Paano ka pa aanib kung napipighati ka na? Baka nga magalit ka pa sa amin eh. O saka na halimbawa naman, sa panahon na ng kabigatian, naghihingalo na tayo sa hirap. Saka mo ko yayain kapatid na Soriano, halika, mag-exposition tayo sa Pasig. Ay nako, ayaw ko na. Wala na oras. Ay, paano ba tayo nun? Kaya, tayo na bahalang umusga, mag-isip kung gaano kalapit. Isa na lang po hinihintay natin, yung malaking kabigatian. Hindi ho napakalayo nun. Kaya nga nung tanungin ako nung minsan, gano'n na ba katagal kayo, Brother Eli? Abuti pa kaya tayo 20 years? Ay, sabi ko, swerte ka na nga ako kung abuti ka pa ng 15. Ayan o, 7 taon. 1999 yung sinabi niya yan. Isang petsa, no? Pero palagay ko wala nang 20. Ayan o, Wala na rin 15. wala nang 15. Palagay ko wala na rin 10. Wala na rin 10. Ayan, papalakpakan yung mga fanatics. Kasama na ako dyan ng araw. Malapit na po. Hindi na masyadong matagal. Pwede po makakita. Kaya po kasi kami yung ano nyo, yung Ayan po, mula siya dyan ng araw. point of autism. Kasi gusto ko kasi Yan yung hula niya ng araw 1999. Panahon ng Gulf War, Twin Tower fall down, Saddam Hussein, pagpatay kay Gaddafi. Yan yung mga panahon na yan. Kaya paniwalang-paniwala niya ang Great Tribulation. Nung panahon na yon, nagpabilihan ng napakaraming dilata. Nagpabilihan ng maraming gamot. At itinaas yung pader sa Apalit Convention. Talagang paniwalang-paniwala siya na Great Tribulation na. Ngunit nitong mga huling panahon niya, sapagkat siya namatay na, nag-expire na yung 10 years na, 1999 po yan. Nag-expire na yung 15 years niya. At nag-expire na yung 20 plus years. 20 taon na pong ano yan eh. Sinabi niya, 1999 eh. Ilang taon na yun. Kaya kayo mga fanatics dyan, tayo ay matindi ang pagka-indoctrination dyan. Yan lang ang batayan nyo, yung mga hula na yan, na pagka ang ano pumaltos, hindi sa Diyos yan. At ang pangalawang batayan nyo, nagsulputan ng mga kayamanan yan sa Brazil. Mag-imbestiga kayo. Ngayon, yung inaabuloy nyo, ipunin nyo. Kasi lalo na yung mahihirap. Kayong mahihirap, mag-ipon kayo. Kasi sa pagpanahon ng kagipitan, nga kayo. Niwala nga kayong pagkakatipunan dyan na lokal. Sino yung kaanib dito magsasabing may pagkakatipunan kayong inyong sarili? Daig tayo ng INC. Magagandang maayos na sambahan na hindi magbabayad ng buwan-buwan na rental at kuryente at internet at tubig.
Lahat ng abulo niya dyan, abulo yan dyan, itinataas sa taas at wala nang bumababa dyan. Pera pa lang yung mga products na ibinababa dyan sa lokal ninyo na yan considered sold out. Mga sabon, kung ano-anong produkto, merchandise. Ipinangalakal kayo, mga kasamang fanatics dyan. Hanggang kailan kami magpapatotoo sa inyo? Hanggang kailan kami magpapatotoo sa inyo? Napakaraming nagpapatotoo sa inyo. Kami pa pinagbibintangan yung Ayan hindi naman ang content ko naman laging revelation eh. Hindi yung katulad ng ibang kasama ko na mga negosyo na siya nagbubulgar. Ako iba ang content ko, ang yun talagang sinabi. Kaya hindi nyo mapapasubalian. Ngayon, mag-imbestiga rin kayo. Yan ay nagbenta na ng alak yan sa Brazil. At nagsiyamanan yung mga angkan yan. Ang mga kotse niyan, hindi lang basta kotse. Mga luxury. Mga sports car. Ano ba naman kayo, mag-imbestiga kayo. Basta masasabi ko sa inyo, mag-ipon kayo. At ang panahon na yan, napakahirap. Hindi natin alam sa isang taon kung gaano kataas ang baha. Hindi natin alam kung kailan puputok ang World War III. Meron po niyan. Dalawa pang giyera yung ating kakaharapin. Ang pangalang giyera ay yung Armageddon. Yun po may tatak na ng hayop 666 sa mga tao. Yung sino yung tatanggap. Yan ilalaban sa Panginoong Hesus. Makikipaglaban directly yan sa Panginoong Hesus. Yung hayop 666 na yan, yung bulaang propeta. Take note, yung image of the beast, yung image, hindi nakasama dun sa sa ibubulit sa parusa. Take note, ito po'y walang kaluluwa ito, itong image of the beast na to. Kaya nga po hindi nabanggit sa Biblia na ibubulit kasama ito, image of the beast. Walang buhay po itong image of the beast. Kaya nga po ang sa pantaho ko dyan, yung supercomputer yan, AI, magiging citizenship po yan, may citizenship po yan. Katulad ng sa Japan, na may robot dyan, na mayroong Japanese citizenship, na nagbabayad ng tax, may trabaho. Yan po ang ko sa at malapit na po tayo mag-end live, 1% na lang po hinihintay natin. At salamat po at ito po yung paglilingkod na sa bagay madalas mong sabihin ng mga mangaral yan na na walang perang involved o ganyan. Gano'n na rin po ang sasabihin ko. Na kasi pagka po ang tao nagkaroon, nakakita ng flow of money, lalo na mga millions, ay naiba na po ang pag-iisip. Pero sa simula pa lang pong nangangaral ang isang tao, alam ng Diyos kung ito'y magpapayaman o hindi. Sa simula pa lang yan, may mali na ituturo yan. Merong sasabihin maraming totoo yan, pero sisingitan niya ng maling turo. Ganyan po nangyari sa MCGI ang dating daan. Magaling na debater yung naging puno dyan, Soriano, na kahit mali, panalo siya sa debate. Ganyan po pangyayari niyan.
At dinemonize niya lahat ng mga ngaral, sinabayan pa niya ng mga mura, gago, tarantado, ganyan. Ay na ano naman ng mga tao, lalo na kasama na po ako doon. 25 years po ako dyan. At ako'y nagmamanggagawa dyan, batch 2023. At hindi na nga po pinagraduate kasi nagkaroon na po ng pagbabago sa pamunuan na namatay na si Soriano. Inilipat nga yung mga fanatics. Alam nyo po yung mga fanatics, kayamanan yan eh. Mag-aabuloy kasi yan. Kaya sinabi kong kayamanan yan mga fanatics na members. Kasi nag-aabulo yan, para ka ng may daladalang ano yan, kayamanan. Ganyan po pangyayari sa reliyon. Ito na lang po ang tandaan nyo na huling ano ko, na ang reliyon, ang lahat ng mga ngaral ay nahulog sa pagpapayaman. Wala pa pong totoong talagang samahan ngayon. Kasi inubos na po yan, mga first century Christian, at wala pa pong lumilitaw kahit isa na totoong samahan. Bagamat tayo'y nakakarinig ng tungkol kay Kristo, ay tayo naman po ay maliligtas sa ating pananampalataya kay Kristo. Yan na lang po ang bagamat merong dadating na 2 propeta, 2 witness, 2 punong olibo, 2 kandilero. Yan po ang katangian niyang mga tao na yan na magre-restore ng apostolic doctrine. Na yan din po ay manghuhula ng mga pangyarihang mga bagay sa kanilang 3 taon at kalahating pananatili dito sa lupa. Yan po rin ang magtatatak sa mga Israelita na maniniwala na si Jesus ang Mesaya. Isasama rin na lang po natin na ang pagtatatak na yan, ang natataka na kapunuan ng mga hintil, yan po ang irarapture una. At maiiwan ang mga Israelita na natatapos kasabay ng hayop 666, and yan yung mga Israelita na Christian, sila po ang tatapos ng pagkukumbinsi sa mga ibang bansa na nagpapatotoo sila tungkol kay Jesucristo. At pagkatapos niyan, magkakaroon ng paglalaban laban sa Panginoong Hesus. Yung Armageddon na yan, nakaano na rin po yan, yung kasama na po dyan yung first resurrection. Kasama na po dyan yung mga namatay kay Kristo. Ang namatay kay Kristo at yung mga namatay noon panahon ni Moises, yan po ang tinatawag na first resurrection. Yung kasama yung mga panahon pa ni Moises, sa second na po sa pagkabuhay ng pangkalahatan. Ang first resurrection po yung namatay kay Kristo lang. Yun ang namatay kay Kristo, yun ang first resurrection. Bagamat mayroong rapture na una, iba po yung first resurrection. At iba pa yung bali pa nga, 3 po pala yan na pagkabuhay. Yung pangatlo, yan ay lahat-lahat na, yung pati yung namatay na panahon ni Moises sa lumang tipan, yun ay sabay-sabay na pagkabuhay, pati yung mga huhukuman, yun ay sabay-sabay na pagkabuhay. Yung first resurrection, yung maghahari ng 1,000 taon sa panahon ng Christian era, yung namatay dyan. Kasama na po dyan yung na-rapture na mga Gentiles. Yan po ang paliwanag dyan. Ngayon, kung hindi pa natin gaano na dyan nalalabuhan pa sa paliwanag ko, ulitin po natin yan.
At mag-end live po muna tayo at sa susunod sana po maging bisita ko rin po ulit kayo. At magkaroon tayo ng chat ng actual ng hindi ako nauubusan ng sasabihin. Sige po, salamat po sa inyong lahat. God bless po. Yung faith natin kay Kristo Jesus ay dapat hindi mawala. Sino man ang mga lilitaw na bulaang propeta dyan, lalo na yan si McClellan, ang Book of Revelation ay kaniyang tinanggal. Fantasy kwento daw, ganyan. Matinding kapusungan po yan. Kasi Revelation of Jesus Christ ang ang Book of Revelation. Matindi yung tao na yan. Sige po, end live muna tayo.